Sa imong kiliran, ako makapahulay. Sa imong kiliran. Ang atong topic this morning, ang imong binhi karon dakong ani pohon. No? This is our topic. But before that, mga itagtabang sa Ginoo. Let's pray. Ginoo, salamat karong buntaga sa imong goodness, sa bagong buntag na pod nga imong gihatag kanamo. Every day, God, every gising is a blessing. Karon na namo Ginoo gi-consider na. Kaya mo kaming giubanan, gipanalanginan nga nakamatami karong buntaga uban sa blessing sa kinabuhi nga imong padayon nga gibubo nga ni kanamo. Lord, gipangayo namo nga ikaw maghatag kanamo kaalam sa pagsabot sa mga pulong nga among hisugutan karon sa sayon lamang nga paagi. Balang espiritu, tabangi mi, dihugi bisan pangimos nga ubos nga alagad karon. Ug tanan nga mga nagapamati nga bisan sa pipila ka mga minuto Ginoo na sila makutlo makuha nga mensahe gikan kanimo Ginoo pinagi sa mga experience imong ubos nga alagad o sa mga revelation Ginoo nga among gibutang sa imong ubos nga alagad. Talay kong ka today. Salamat sa kayuhan bisan pa sa makaigsunan namong ginagbalatian. We declare healing right now, Lord. Gikan silang alimpo, kanto silang lapalapa. Makanunayan kami nag-declare nini because you are our Jehovah Rapha, nagadatilid us. And we declare it, Lord, healing sa among kaigsunan Ginoo. In Jesus' name, amen o amen. Praise the Lord. Okay, so Maldred Ani Gelicanya. Salamat ni Padoy VL. Salamat sa inyong pag-share sa ato ang programa karong buntaga. Okay. So this is our topic, no? Ang imong binhi karon dakong ani pohon. Or dili gayud palaghanon ang wala nimo gitanom. Dili mag-multiply ang wala nimo giplant, wala nimo giso. O ang imong binhi karon dakong ani pohon. So you need to sow. Meaning nagi kay buhaton, nagi kay himuon sa imong binhi. Galatians chapter 6 verse 7, atong liliyon pagbalik kining sulat ni Pablo sa mga taga Galacia. Apostle Paul highlights what we've heard called an absolute principle. Ito po talaga absolute principle. Matod pa, do not be deceived. God is not mocked. For whatever a man sows, that he will also reap. Tinatawag natin po itong absolute principles about sowing and reaping. Diya sa Eskriptura, sa Biblia. For whatever a person sows, he will also reap. In Proverbs 11:18, na yung mga tugbang ni nga bersikulo igsoon karong buntaga, nga pwede makuhaan na to. No? Pwede i-take note, no? Samtang galingkod mo, sulat. Sulat ninyo, basahan ninyo. No? Ito pa sa Proverbs 11:18, the wicked man does deceptive work. But he who sows righteousness will have a sure reward. Mato pa ang mga daotang tao mangitag, pwede sila mangilad, no? Mangitag pamaagi, mangilad na lang para gyud kumbaga naa sila maangkon. Apan ang mga taong matarong mutanom sila og sigurado gyud ang ilang reward. Makabaton sila niini og ganti. 22 verse 8 and 9, the same book Proverbs. 22:8-9. Tanaw na to. Mga tugbang bersikulo na pwede na to kuhaon ang mensahe niya. He who sows iniquity will reap sorrow. Tanawan ninyo. Grabe ang prinsipyo sa tanom o sa ani. He who sows iniquity will reap sorrow, and the rod of his anger will fail. Verse 9. Bato pa sa 9. He who has a generous eye will be blessed, for he gives of his bread to the poor. Ato tanaw na sa NLT nak, no? Actually natin mga translation good atong kumbaga every translation is good. Pero ginakuha natong translation nga dali lang sabdon. Blessed are those who are generous. O tanawa, because they fed the poor. Bulahan daw ang taong mga magyatagon kay ilang gipakaon ng mga kabus. So nagtanong sila. Sa ilang pagkamangyatagon, nagtanong sila pinagi sa pag-share nga to sa ilahang mga silingang mga pobre. No? So naa sila gitanom, nago sila anihon na. So throughout the rest of Galatians chapter 6, katong gibasa natin palang dugay,
si Pablo ming tabang kanato nga i-apply nato kining prinsipyo. Maybe sa atong life, sa atong family, but kung atong tanawon, Paul helps us to apply this principle even to our money and to the rest of our possessions. Paul has done this elsewhere in 2 Corinthians chapter 9 verse 6. Tanawa mga sinulat ni Pablo ba, nagkunik-kunik lang siya. Mato pa, remember this, a farmer who plants only a few seeds will get a small crop. But the one who plants generously will get a generous crop. Si Pablo ang sulti niya na ha. Kumbaga kung atong tuhog-tuhogon tong iyahang magipanulti, grabe ang explanation niya nga naagyoy power ang pagtanom. Kaya nga naman sa diyang katanom ka, naagi kay anihon. So remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, kanang 2 Corinthians 9:6. And whoever sows generously will also reap generously. Sa NIV, kung makita nato diya, siya nga nagpugas og matod pa, nagpugas og gagmay, moanig ginagmay. Siya nagpugas og dinagko, moanig dinagko. Mo tama ang atong binhi, ang atong topic, ang imong binhi karon dakong ani pohon. Nya dili gyud padaghanon ang wala nimo gitanom. Kanang imong binhi nga imong gipundo-pundo lang sa imong sudlanan, dili gyud na managhan. Nara na kanunay. But the moment imo nang gitanom, matingala ka nagi mahitabo nga multiplication. Okay, so base sa tudlo ni Pablo sa Galatians chapter 6 and 2 Corinthians, kuning duha ba? Sa kapitulo 6 sa Galatia ug 2 Corinthians, atong tanawon karon adunay mga butang ba nga lessons nga atong makuha niya na. Mga leksyon o lessons nga atong makuha karong buntaga. Ug ato lang ning lantaw no karong buntaga. I hope nga pinaagi nini. You can add more, no? Gibutang na nako dining 5 or unom ba or 5. Gibutang na akong 5 kabuok nga leksyon ako nakuha as I continue reading these passages nga gina-apply nako sa akong life o ginatudlo nako sa akong mga leaders sa church. And maybe you can do that also sa inyong church o sa imong kaugalingon magsugod. Kaimportante na. Okay, number 1, ang lesson. Ang imong ani, okay, nagbase sa kalidad sa binhi nga imong gitanom. Ang imong ani nagbase sa quality o sa kalidad sa binhi nga imong gitanom. Meaning you can only harvest what you plant. In other words, if you haven't sown it, God can't multiply. Or God can't multiply it. One of the clearest picture of multiplication occurs in John chapter 6, where Jesus is standing before 5,000 hungry people. Yatang gisaya na to, mga pipila kaadlaw na. And more likely 15,000 kung imong i-include ang kababainan o kabataan. Masagihimo niya dito, he takes a little boy's lunch with 5 loaves and 2 fishes. Ang baon sa bata nakuha ni Philip and the rest of the disciples of Jesus. Okay. Kanadiyang happy, kumbaga kaning balon sa bata gitawag na murag sa atong panahon karon mga pag bata makikita hulibi ha, hulibi. Murag nindot na kay sa iya ng hulibi. Gitawag din na nila og Hebrew Happy Meal. Hebrew Happy Meal. Katong balon sa bata. Sa ato pa hulibi or usa pa na usa ka kanan gani nga tuan. McDonald. Siguro kamo nakabati o nakadungog nakabasa mo ning story. After Jesus take the loaves and fish and blesses the food, iya kining gidistribute. Gihatag niya sang disciple until everyone is fed, and there are 12 basketfuls. Meaning, 12 ka basket ang nasalin. Makita nimo ha, nagsugod sa usalamang ka balon sa bata. 15,000 ka mga tao nakakaon, busog kaayo, grabe gyud.
apan aduna pay 12 ka basket nga puno. Diha nga punto sa story, dili na ingon nga katang isip lamang. Ito po talaga nakasulat sa Biblia. At pinapatunayan yan ngayon sa ating panahon. Mas lalo na sa ating mga kapatirang talagang nagtatanim. No? Karang matinamnanon na karang ginaingon ako kanunay, bisan sa itong pamatasan gani, kung maayong tao ka, kumaga, managad ka si mong silingan, tagdong po gana. Try daw, hatagin mong silingan o pagkaon. Di ba kay tunulan po ganin nila kung sa'y naa sila. Kaya na makikitanom. Grabe ka power na makikisunan. Okay. That is why in Galatians chapter 6 verse 7, kanunay nato nang ginahisgutan. Absolute principle gina. Absolute principle. Do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Matupad dili nato limbungan o dili kita magpalimbong kay dili nato kayang limbungan ang Dios. Unsay gitanong sa tao mao poy iyahang pagaanihon. Atong balikon pamasa ang mga bersikulo pamatiman na nato 2 Corinthians 9:6. Remember this. Okay? A farmer who plants only few seeds will get a small crop. But the one who plants generously will get a generous crop. Ang mag-uma daw nga nagtanom og gamay kaayong binhi. Moani og gamay ra pod. Apan siya nga nagtanom dinaghan, moani dinaghan. Whoever sows sparingly will also reap sparingly. And whoever sows generously will also reap generously. I believe this is not only for money, but even sa atong karakter ba. Kung managad ka, og maayong tinagdan, muani kag tinagdan usab. Pananom daw panglibak diha, di ba kay libakon po ka. Hallelujah. So mo na mga butang nga dapat tulog karon pagayon nato. Mga ni number 1 atong lessons nga atong gihatag sa inyo karon buntaga, ang imong ani nagbase sa kalidad sa binhi nga imong gitanom. Kung nagtinguha kag nindot nga mga butang nga moabot sa imuha, mananom kag nindot. Absolute principle na. Dili na pwedeng talikdan na to. Ginabalik-balik na to na dinhi. Kaya ang tumuog tuyo na to, maabsorb na ba sa tuang heart o sa tong alimpatakan. Nga makasabot kita nga kuyaw man ni kaini no. Testingi daw niyo karong buntaga. Manano mo karong buntaga. Naamoy liso sa atsal or kamatis. Ilabog lang ninyo das kilid sa inyohang balay sa nayuta. Moturok na sunod adlaw. Labi nag inyong ilubong gyud siya. Moturok gina. Panghatag daw sa imong silingan. Mamalit kag karne or mag-barbecue ka, panghatag nimo na sa imong silingan. Na may uban pod nga bisag tamnan nimo na di gina mo mga gahi po kasing-kasing ba. Pinaagi mga taong imong ginatabangan, mubalik gina sila. Dili man siya karon but one day aduna gyud kay ma-harvest ana. Pero ayaw panghatag sa uban kay para lang gyud mubalos og tabang nimo. Mali po na siya. Just allow the seed nga motubo. Ayaw pananom og maayong butang kay gusto kag muanig mga butang. Muabot ra gina. Kay basig mamali po kasi imong motibo. Okay, number 2 nga lesson. Ang ani muabot human sa imong pagtanom. Comes later than the planting. Dili pwedeng mo-harvest ka. Muna kag-harvest. Mutanong gyud ka. Prerequisite na sa ani. Prerequisite na sa harvest. Mutanong mo sa namag-iuban nga gusto mo harvest usa. Kanabitang mga katarungan ba makaisuran kami mga pagpanalanginan ko sa Ginoo, mutabang ko sa buluhaton. Mali din na siya. Pag makatrabaho ko, unya makakwarta na ko, mutabang ko.
Nindot man ang imuhang tinguha pero mali siya. Kay dili maabot ang imuhang gipaabot nga harvest kung di ka mo tanaw muna. Pastor, amang ko'y mahimo. Balik ko na ko, it's not literally about money. You can give yourself to the ministry. Katong gi-testimony ko sa usa sa among 144 leader din nga maestra na karon, si Cynthia Manos. Human siya nakapasar sa let, nag first fruit mi dire. Kumaga nasa tinguha. Wala man siya ika first fruit. Naman pero kanabang igo lang pod nga kuan ba. Matud pa niya ihalad na ko akong kagalingon dire sa church. Mag-serve ko simbahan. Tanawa ra ko ninyo. Nag-serve siya. Nahimo siyang worker sa church. And even until now, the time that gibless siya ni Lord, nakatrabaho siya sa lihok sa Ginoo, kami mismo nakakita niya na nga grabe gyud ang ihang pagpurso sa heart sa Ginoo by giving the best for the Lord. Pero never niabot ang harvest niya nga mag-una ang harvest. No. Balik ko na ko, prerequisite gina sa harvest ang mutanom mo sa ka. Na kay binhi. The hard part about harvesting is that it takes time to see your efforts pay off. Mao ni siyang usa sa pinaka lisod-lisod nga hulatonon kanang harvest time. Kay usahay kinahanglan pa gyud nga daghang pagkakagian, but before na mahitabo na kay gitanong usa. That is why many people never see the harvest. They start off well but they give up too soon. Wala pa man koy na harvest oy. Undang ko ani. Kay usahay manggod sa atong panahon, labi na karong panahon na nagpuyo ta sa generation of instant gratification. Naataron sa henerasyon nga gusto tag instant noodles, puro instant ba? Instant husband, instant wife. And I know, mismo kita, gusto ta na, di ba? Anong kinahanglan pa hulat-hulaton nga na may dali? Muna ato, di ba? Na iban gusto, for example, tambok sila, tambok. Mupalit sila o kanang pampadait. Gusto sila nga pagkaugma, ning payat largo sila. Amen, mga tambok. Ay, advertise man sa TV, pastor, nga usa ka imnan ani mo, muta mo payat ka pagkaugma, kay mo ihi kay daghang kayo. Palit ka, mahal kayo. Pagkaugma, ning tambok, manukag samot, kay ginahan magkakaon. Di ba na pwede nga na? Naman sa process. But balikon ako, na ay mga prerequisites. May mga bagay na dapat unahin po natin bago mangyayari ang harvest. Ang kinabuhi, dili mag-work sama ni ana. Real change takes time to grow. Og mas tinuod pa kini labi na diya sa agriculture. Dili pwede nga muharvest ka wa pa kay gitanom. Muna number 2 nato nga puntos lessons karon, ang ani mo abot human sa imong pagtanom. Wala gyud kay maharvest kung wala kay gitanom. Kung gusto ka mo-harvest, harvestan ang tanom sa imong silingan, di ba kay gugdon ka nagsundang or mag-abot mo sa barangay. Ako dili man may mag-uuma pero naka-observe ko ana kay akong papa kanyadto nagapanguma man siya while nagpastor pod. Labi na karaan nga mga pamagis pagpamastor. Nindot pa po na even karon gusto gyud ko kanang naayuta nga manguma ba. Karabang dili man ibot pasabot nga lingaw-lingaw nimo ba. Kay labi na ni maidara na ka kinahanglan mo paugnat sa kusog sington ka. May na lang mato pa ni pasulagat kuha kasi imong lagaraw limpisa no. Wala ba? Nya pagpaningto na kad lingkos dapin kuha ka sa imong balon giputos daon saging kaon ka
Lingaw-lingaw ba? Nya gapananom ka pagabot tulo ka bulan, manguha na ka sa udlot sa alugbati, dahon sa luyot. Pero kana nga mga butang nga di na mahitabo kung wa ka magtanom. Ug mo na ginatawag pinaka hard part sa kinabuhi sa mga farmers kana bang paghuwat. Hallelujah. Ang uban 3 months, ang uban 6 months nga hinuwatay. Ang uban tuig, tinuig nga paghuwat. Labi na ka ng mga tanom ni mong for example, durian, rambutan, mangustin. Kanang nga na nga matag tinuig yun nga hinuwatay. Result, take time. What you sow today, you won't see the return of until next season in life. Sowing is all about the future. Kapag nagtanim po tayo, ito po ay nangangahulugan sa bukas, hindi ngayon. And while it is worth the wait, we often don't act like it. Ito po napakahirap. Kasi mahirap pong mag-antay. Kaya ngayong umaga, tinuturuan po tayong matuto tayong mag-antay. Kana makabalot ang magulat. Pero di po ka pwede muhulat, nga wak po kay gitanom. Mga nagulat man ka bro, harvest ko bro next month. Nakagitan, wala. di pa na siya pwede. Di gina pwede. Mo nga kung samta nangalagad kasi Ginoo karo dapat nakagitanom mananom gyud ka. And I am myself, we are together with my wife, Pastor Gina. Excited kayo kaya nga naman, I believe nagtanom nagtanom. Natay mga kaigsunon ipangtamna nato sa mga pulong sa Ginoo ang pagdasig nila 5 to 10 years we will see them nga muswag, hallelujah. Sa imong for example sa mga pastors kanang imong pagwali, pagtudlo, pagtrain sa imong mga batanon karon mga tanong man nimo sila. Don't expect nga kanang imong mga taong pagabot 5 to 10 years na kay maharvest kay wa makagitanom, di kay mamadlong sila Mamatinga ka pagabot og 5 to 10 years na nga wala kay ngano man wala gyud harvest. O sa imong gitanong sa ilaha, wala. That's why you can only harvest what you plant. In other words, you haven't sown it. God can't multiply. Hindi padadamihin ng Diyos ang hindi mo itinatanim. O ganitong gingon ako ganiha, the best picture about the little boy nga nagdala og Hebrew Happy Meal, Jollibee or McDonald. May ang gidala. Aduna lamay 5 ka tinapay ug 2 ka isda. And I believe all of us know the story. 5,000 ka kalarkinan ug matod pa sa mga nagtuon ni kung iapil ang bata og babae 15,000. Kung what if kung bata napatoy times 2, 20,000 or more than pa. Apa nagsugod sa usa lamang ka Hebrew Happy Meal. Katong 5 ka tinapay ug 2 ka isda. Mo to'y tanong sa bata. O kinsa na patubo ang Diyos. Hallelujah. And this miracle demonstrate the pattern of multiplication. Gawa ng Diyos po yun. Kaya po ang multiplication hindi po natin gawa. Gawa yan ng Diyos. Pero ang pagtanim ay gawa po natin. Tarawar ko na. My Lord, tamni na ko Ginoo para makaanip ko. Mali man na siya. Ang pagtanong, kaya nato na. Kaya ni Lord na. Pero humana. Gitanom na niya ang kaugalingon dito sa krus sa Kalbaryo. Mo gani aduna ni mga taong nangaluwas. Ikaw kabahin, ako kabahin niya na. But in terms sa atong daily life karon, gusto sa Ginoo nga ikaw iyang padaghanon panalanginan pero ang pagtanom ato na ni. Imo na ni. Ayo tuguti nga nananom ang uban, nya mo apil kag harvest. Sana all ka lang kutob. Maybe tagaan makapinisik pero lahi gitong ikaw nagtanom. Hallelujah.
So the miracle demonstrate the pattern of multiplication. It's only as you put what you have in the hands of Jesus that it's multiplied. Lahat ng seed na meron ka at yung binigay sa kamay ng ating Panginoon, ito lang po talaga ang padadamihin. Akong balikon, kung anong meron ka ngayon at ibinigay mo kay Lord, inilagay mo sa kanyang kamay, ito lang po ang kanyang padadamihin according sa salita ng Diyos na ating napakinggan ngayong umaga. Usahay man God, gusto nato nga i-reverse. Hilig kitag mag-imbento. Well, if God multiplies what I have, then I'll give it away. Kung panalaginan ko sa Ginoo, ay manabang ko. Kung panaghanon ay manabang ko. Dili man nga na. God says, give it away and it will multiply. Bigay mo na, tanim mo na yan upang aking padadamihin, sabi ni Lord. Ang problema magod sa ato, kanunay ta dag-on sa ato mas mga panginahanglan. It's only as you put what you have in the hands of Jesus that it's multiplied. Kaya sinabi ko kanina, kung ano lang ang ibinigay natin, inilagay sa kamay ng ating Panginoon, ayun ang kanyang padadamihin. Dili gyud mag-multiply ang wala nimo ihatag sa Ginoo. Dili managhan ang wala nimo gitanom. Prinsipyo na, wala ta magyaw-yaw din unsa man. Prinsipyo na. Prinsipyo na sa binhi. Balik ko na ko, it's only as you put what you have in the hands of Jesus that it's multiplied. Hallelujah. Ikatulo, ang imong ani mas daghan pa kaysa imong tinanom. Muna ka maturan. Ang imong ani mas daghan pa kaysa imong tinanom. Diya sa balaod sa harvest o in the harvest, what comes back to you is always greater than what you sowed. Diha sa ani ba? Ang mubalik nimo mas daghan pa kaysa imong tinanom. Lantawag ko na imong silingan nga mga mag-uuma o moadto ka sa field, labi nating harvest. Mo-observe ka. Moadto ka sa basakan, moadto ka sa maisan, moadto ka sa durianan. Mangutana ka sa nagtanom diha, pila ka buok binhi ang iyang gitanom. Or pila ka sako nga binhi ang gitanom. Sa basakan, mga Brad, mga 10 sacks ni. Uy, 10 sacks, o pila man, kana. Karon mga 500 sacks na siya. Dapat 10 sacks lang unta na, kay ang gitanom 10, dapat 10 lang pod. Dili man siya nga. Ang prinsipyo o gamalaod gyud sa ani, kung unsa ang imong gitanom, mas daghan pang imong maani. Diya sa harvest. What comes back to you is always greater than what you sowed. Kung nagtanom ka og wet seed, katong trigo ba, it will turn into wet stalk. Pagtanom nimo ato, na stalk niya that can produce hundreds of wet seeds. Muni balaod sa pagpadaghan. The law of greater says that what starts small multiplies into something much bigger than what you began with. Ang usa ka liso sa durian, inigtanom nimo na stalk niya o na siya mo gitib largo nga gamayng lawas sa durian. O pag mudako na siya, after 5 years to 10 years, matingala ka, katong sa kapunuan o sa kaliso nga imong gitanom, mamahimong dakong punuan o mamungag daghang durian o diya sa durian daghay liso. Ginabalik-balik nato na, mandungog nato na ka Bishop Uriel, madungog nato na ka Pastor Nonon, dere sa mga pastors, even sa mga bigatin ng mga pastors, madungog nato, bisan sa wala mag J12, igsoon, ginawali ni. Hallelujah. The law of greater says what starts small multiplies into something much bigger than what you began with.
Meaning what you reap will always come back to get greater than what you sow. Kanang gingon sa Mark chapter 4 verse 20 ba? Marcos 4:20. Atong liliw na ninak. Marcos 4:20. Madaba, and the seed that falls on good soil represents those who hear and accept God's word and produce a harvest of 30, 60, or even 100 times as much had been planted. Hallelujah. Nagisgot dia about the parable of the sower. Katong mga sis nga na hagbong dito sa wayside, sa rocky, sa thorny, and then the seed nga nahagbong dito sa good soil. Although dagay mga bot pasabot niya na, apan makita nato diha nga ang binhi nga gibutang gayod sa usa ka yutang nindot mo tubo ug mo harvest og daghan. Mato pa ni Jesus 30, 60 or even 100 times as much as been planted. Hallelujah. That's why when scripture applies this to money, for example, kung sigutan nato ni kwarta, it teaches us that the harvest is greater than the planting in both the magnitude of what you reap and the kind of fruit you reap. Bugan sa Galatians 6:8, ang mga tao pag mahisog tatag money, ana na pod, kwarta na pod. Example siya, usa sa mga example. Murag negosyante, magnegosyo ka ang imuhang capital is 10,000, musugot ba ka nga kada tuig 10,000 lang gihapon? Dili kina siya pwede mag 10,000 lang. Labi nagtarungon nimo yung business, mag times 10 pa na, mag times 20, mag uban na 100 times pa na. Ang tubo niya na. Labi nagmaayog ka. It's not about only money, but even sa imong karakter. Hallelujah. Galatians 6 verse 8, mato pa. Those who live only to satisfy their own sinful nature will harvest decay and death from that sinful nature. But those who live to please the Spirit will harvest everlasting life from the Spirit. Si Pablo nagisgot diag duha ka lugar, flesh and spirit. Siya daw nga nagtanom diha sa unod, moanig kamatayon. Katong siya na to kagahapon ba yun? Apan siya nga nagtanom diha sa espiritu, moanig kinabuhi. Gipasabot ni Paul din ba? It's not only about material thing, emotional thing, finances, even sa kanang simple nga dali nimo sabton. Matapos ni, we reap eternal life from the Spirit by our sowing. That is why in 2 Corinthians, he calls this the harvest of righteousness. Nga kanunay ginagamit nato sa generosity to give us gifts far greater than money. Mga mato pahinumduman daw nato ni palihog. Think of it this way. Which would you rather have? Kung sa gusto nimo naa ka, daghang kwarta, or the ability to be truly happy and satisfied with what you have? Alang sa mga foolish or fools would say, give me the money. Nakay kong kwarta. Why? Because the reason you want more money is to be happier than more satisfied. Kaya kung kwartahan ako, pastor, ako nang magiging malipayon. Mali. Bisag kwartahan ka pa, apan maot ay mo kasing-kasing, ikaw gahapon ang pinakamakалuluoy nga tao. Amot pasabot karong muntaga ba? Kung ang imong kwarta gitanom nimo sa unod nun, di ka magmalipayon. But if you have the money, imong gitanom diha sa ministry, then God will bless you more. Mag-enjoy ka samtang nabuhi ka sa kalibutan. Hallelujah. What if there was a better way to get that end? Kung naabay maayong pamaagi nga makuha nato na ba? That's why in Matthew chapter 6 verse 21, Matthew 6:21, si Jesus naghagit niini sa iyang mga disciple to be generous. Mata pa ni Jesus, gingnan niya mga disipulo, even karong buntaga ba, gingnan ta, wherever your treasure is, there the desires of your heart will also be. Asa na yung bahandi, dito po ang imong tinguha sa imong kasing-kasing.
If ang imong bahandi sa kwarta nimo, delikado ka. But ang imong treasure is in heaven, pag pinagpala ka, itutulong ka sa gawain ng Diyos. Mo naman ang atong gustong itudlo. Apan ang problema lang, tungkol kay ginaguba ni sa mga tao po nga dili gusto nga ginaguba ba? Where your treasure is, there your heart will be also. It's the same principle. Meaning, invest your treasure in heaven and watch your heart follow it. Having your heart set on heaven is a far greater gift than having more cash. Kahit andyan pa sa iyo, ikaw ang pinakamayamang tao sa buong Pilipinas. Ngunit yung pera mo, iyon naman talaga ang dahilan bakit nagkakagulo ang buong pamayanan, buong pamilya mo. Wala pa rin. Pero kung gipadato ka, apan maayo mo kasing-kasing, ginalantaw nimo ang buluhaton sa Ginoo, o gani ganun kita nga mga pastor nag-encourage ta. Ginatudluan nato itong mga disciples, gina-encourage nato sila nga mo grow sa ilahang trabaho. Dili tungod kay aron madato ang pastor, dili tungod kay aron kumbaga unsa man. Ang atong tumog tuyo aron ang buluhaton sa Ginoo maabot nato, mapalipayan nato si Lord og daghantag mahimo for the kingdom of God. Well, if si pastor ninyo gi-bless, wala man na gi-bless tungod kay unsa man, gi-bless siya tungod kay gipang-bless mo sa Ginoo. Mga ayaw ni si Lucy. Ha? Usa may nindot daghang kag kwarta nga dili ka malipayon o bahala nagwa kay kwarta apan malipayon ka. Mo na mga pangutana ba? Di mas may pangwa kay kwarta, pi malipayon man ko. Bisan pag nakay kwarta, mato pa, your money can't buy happiness, I tell you. Your money can't buy happiness. But if you have happiness, it's okay. Pag tayo'y naglilingkod ng taos puso, may puso sa ating Diyos, tayo naman talaga ay pagpapalain ng Panginoon kasi yan ang saad. Yun ang sinabi niya. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hindi po tayo nagtuturo nito upang tayo yayaman. Upang tayo yumaman. Nagtudlo tanini aron ang ministry mas daghan pa kitag maabot, daghan pa tag matabangan. O manay punto nato, mo nay punto sa itong mga mentor. Mo nay punto ni Bishop Uriel, punto ni Pastor Cesar, mo nay punto sa pagpanulo ni Pastor Nunon. Kung makita nato sa Pastor Nunon, ginabless sa Ginoo, nanudlo man siya. O ang mga tao nga gibless ni Lord under sa iyang ministry, kinabless po nila ang ilang mentor, ilang pastor Nunon. Sayo ba? Ano bang sayo ba nga i-bless ang pastor tong nanudlo siya? Ang problema magunato nga pastor, mahadlok ta mo tudlo anak kay basig ingnon ta nga ang materialistic ning pastora. Ay nang warta ning pastora. Siguro po nang imong tinguha basin nang warta ka, pero kung wala gyud ka mangwarta, nagtudlo ka niya na. Wa kay ko kahadlok. For example ako, anong mo tudlo ko nini sa akong mga tao sa simbahan? Dili kay naglanta ko nga mudato ko ni. No. Ang tumong tuyo nako para mugaan ang buluhaton sa Ginoo. Mas dako ang atong maabot. Like for example, katong aging makalamidad. Pag ang imong simbahan walay mahimo, wala gyud kay mahimo. Maghilak lang ka, magampo ka. Nagampo na lang kang tabangan ka. Apan wa gyud kay mahimo, dapat ang simbahan gani, ang simbahan ang mutabang sa komunidad. How come we can help the community? Wa man tay kwarta. Kay mahadlok man ta magwali. Madlok na mudasig sa itong mga tao nga mamahimo silang generous. To be practical ba? Mas dagang pag nahimo ang mga unbeliever, katong mga kawatan, mga drug pusher, nakatabang pa noon to sila, kaya nga naman to sila kwarta. Wa mo'y kalibutan, gipang dawat, uban siguro ninyo, gikan to sa mga taong, mga kurakot. Masalamat pa ta sila ha. Nga dapat tuntang simbahan, pero lagi, ang problema nato, tungkol kay di man tamuwali, kay mahadlok matang batikuson, ibasta,
Ako di ko mahadlok ibas ko kay nga motibo na ako kabalo ko nga wala ko magtinguha nga mudato ko sa akong pagpamastor. Apan kung i-bless man ko ni Lord tungod kay nagtudlo ko sa kamatuoran, praise God, hallelujah, iuli na ko sa Ginoo ang tanang kahimayaan. That is true. Kaya wherever your treasure is, there the desires of your heart will be also. Saan ang ating treasure? In heaven. Kaya po, nagtuturo po tayo dahil nais nating makapunta ng langit. Kaya tayo pinagpala ngayong umaga, pinagpala tayo sa ministry dahil hindi po tayo natatakot magturo. For example, ako nga nung tudlo ko nini, hindi po pasabot nga gipang silip na ko ilang kwarta. May magpagipantiunan na to na, gitudluan na to sila. We're just praying that their minds will be open, their understanding will be open. Naman tayo sarili kong natay sariling prinsipyo. Dili nimo kayang tudluan ng tao pag di siya magpatudlo. Apan kung kabalo siya nga ang imong pagpanudlo tama pod ug imong kasing-kasing tama, maablihan siya. Kanang seryoso nga pagtudlo, mo di ta mahadlok. For example, ibas ko tong kay ka, bahala, bas mo dia as bachelor. Hallelujah. That is why pagpapilion ko kwarta o kalipay ko I believe kung magmalipayon kasi mong pagtanom, God will bless you. Hallelujah. Amen. Marami namang natutuwa at marami ring hindi natutuwa. Kagahapon gani gibirangay ko gahapon samtang nag-share ko diri nga matud pa niya sa ang gi-post ba ang imong prayer di mao, labi na imong wallet di mao. Magkatawa ko ng mga tao mga mubo kay pangunauna. Pero ako okay lang, o sa labot ako niyo kung kailan nimo. Kaya kung magkita ta, busgon tagag dagang pagkaon. Di ba magsuka-suka ka? Ha? Okay, number 4. Nga lessons nga pwede na tunan. Ang ani nagbasi kung unsa ang imong tinanom. Ha? Ang proportional, kita proportional ba? Ang imong harvest is proportional sa imong gitanom. Plant one seed and you'll get one plant. Di ba? Kung magtanom kag usa ka buok liso, naabo kay usa ka buok tanom. Unta. Plant a dozen. You will get a dozen. Di ba? Kung magtanom kag 12 ka buok, tanaw ha. Kung magtanom kag 12 ka buok, 12 ka liso, napo kay 12 ka tanom. Invest minimally in God's kingdom and you'll reap minimally. Invest greatly ug tanawan ninyo as God brings a harvest you can't contain. Balikon ako. Invest greatly and watch as God brings in a harvest that you can't contain. Pag magtanong kag daghan, mo harvest kag daghan kay harvest nga dili na gani nimo maato. Biblical truth man ni siya. Not only biblical truth but this is principle. Again, igsoon dili gina malalis. Prinsipyo na. That's why in some ways ang imong pagkamangyatagon sa Ginoo sa ministry and other often determines His generosity toward you. O sa gingon, no? Even Solomon put it in Proverbs 19:17. Natay ISV, no? Tanaw si King Solomon ba? Tanaw ha? Whoever is kind to the poor is lending to the Lord. Grabe. Siya daw nga maluluyon sa mga kabos ug naghatag sa mga kabos, nagtabang sa mga kabos, nagpahuwam sa Ginoo. Utangan ang Ginoo sa imo. Tanawa. Whoever is generous to the poor lends to the Lord. And then kisay mo bayad, ang pobre ba dili? And He will repay him for his deeds. Grabe. Kung inyong nakuha ng bersikulo, just type Amen.
Mong ka nang nagpakaon ka sa mga bata, nag-challenge ministry mo, nagtabang ka sa uban, sa mga senior citizen, sa mga pamilyang luoy kayo, ay hulata nga sila mo tabang nimo. Nagpautang ka sa Ginoo niya na according sa Proverbs 19:17. Then God will repay you. Nanano magana, nanindot kayo pagkasultiya din eh. Si Haring Solomon nagsulti niya na igsuon. Dili katong bugoy nga nas kanto. Apan si Haring Solomon nagsulti niya na whoever is generous to the poor lends to the Lord. Abi niya makaigsuon ang prinsipyo man na. Nganong ang mga dato bisag wala mga lagad sa Ginoo apan nganong mas gipadato kay naa may prinsipyo oh. Ya kita nga mga kitang kaswanong kay masuko man tag muwali ang pastor og nga na kay ay nga ni gyud dapat gyud magsakripisyo ta. Dapat gyud ang pastor magbaktas dili magsakyanan. Kay dili na balaan pag ang pastor nanay sakyanan. Dili na balaan ang simbahan pag nindot na kayo. Dapat magantos ta kay monay magpasan ta sa krus adlaw-adlaw. Wala mo masayon ni ano sa konteksto ana. Humana na gi pasana ni Jesus sa krus. Humana gi pakamatyan na niya. Tapos na po, pag may problema tayo habang tayo naglilingkod, that's normal. Pero kung panalitan, ang tagal mo na naglilingkod sa Diyos, wala pa rin nangyayari, questionable na, igsoon. O sa managingon sa Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, period ba? And all these things shall be added unto you. Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, plans to prosper you. Kaklaro ng bersikulo ha? Langkata na sa iyong Biblia. Wa ko masuko ha. Ang ako lang matubas ipagsigawan ko na talaga ang Diyos na aking pinaglingkuran. Mapagpalaing Diyos. Tama ba ito net akong Tagalog net? Mapagpalang Diyos. Ha? Whoever is kind to the poor is lending to the Lord. The benefits of His gift will return to Him in abundance. Grabe. Sa ISV nga translation, the benefit of His gift will return to Him in abundance. Solomon was himself a man of generosity. Si Solomon, tao nga manggihatagon gyud. For example, it was a tradition for the king to sacrifice one bull during his inauguration. Traditionally ha, sa ilaha ba? Ang hari kaniya to, pag nasa usa ka dako kayong buluhaton, mo ihawg gyud siya usag yung kabok nga bull. Katong baka nga laki, dako kayo. In 1 King chapter 8, sa unang hari kapitulo 8 tells us that Solomon sacrificed 1,000 bulls. Grabe na oh. Traditionally, usa lang gina. Sa hari kaniadto. Apano sa gihimo ni Solomon? Wala makontentog usa ka buk 1,000 bulls. Grabe, naghatag siya above and beyond. Sobra. Is it any coincidence that the only time God said to someone, hala, pangutanan na ko ninyo be. Sa gingon sa Bible, ask me for whatever you want, I'll give it to you. He said to an extravagant giver, para lang ba ni sa mga maghatag mong grabe ka extravagant, or to the excessively generous? God is excessively generous. You can't outgive God. Kaya kahit ano pang ginagawa po natin, hindi po tayo, di nato malampasan ang kamangyatagon sa Ginoo. If Solomon gave 1,000 bulls, but God can give even million bulls. Why? You cannot outgive God. Masayot pa sa buti ni makaigsunan, kung pila ang imo mo gani nga ang ani nagbase kung unsa ang tinanom nimo. Your harvest is proportion to the planting. Kung nagtanom ka ginagmay mo ani ka ginagmay, kung nagtanom dinagko mo ani ka dinagko. Mo ganito ang usa ka binhi na kay pagturok ana usa ka buok tanom. Kung na kay napulo ka buok binhi, na napulo ka buok tanom. Kung na kay 20 ka binhi, 20 ka buok tanom. Hallelujah. Ayaw pag unahuna nga
Na kay usa ka buk binhi na pulo ka buk tanom dili. Usa ka tanom, for example, mais. Nagtanom kang mais, usa ka binhi nga mais. Nay usa ka buk tanom nga mais. Pero diha sa imong tanom nga mais nay upat diha ka puso. Tanawa? Upat ka puso. So pila ka binhi na? Daghan na kay binhi ana. What if kung nagtanom kag usa ka sakong binhi, pati daghanay tanom, pati daghanay puso. Mato pa nila, mas may pa daw ang saging may puso at ang mais may puso. Ikaw hanggang ngayon wala ka pa ring puso. Ha? Pusuan mo, baby. Hallelujah. Ikalima, hapit ako mahuman makaigsunan. Wala ka na'y mahimo sa miaging ani. Number 5. Apan pwede pa nimong usbon ang sunod tuig nimo nga ani. Masaibot pasabot niya na sa ikalima. Kung unsay imong nadawat karon base na sa imong gibuhat last year. So di na nimo mausab. Ang imong kayong usbon ang next year 2025. Hallelujah. Wala ka na'y mahimo sa nakalabay nimong ani. Kay mo na ni, for example, karong tuiga nag-harvest ka. For example, until December, muhat ning harvest ka. Di na nimo mausab na. Kay mo man gitanom nimo last year. But the next year, 2025, example pwede pa nimo utrohon ang 2025 by doing great this year, 2024. Ang imong ani karon, hallelujah, mo ni pakita sa imong gahapon. Ang imong ani this year, mo ni nagpakita sa imong last year. Siguro, di gun mo makagusto ni ana. Because you are living for God now. But I tell you, the consequences of past mistakes keep rearing their ungodly heads. Kaya po, pag may ginagawa tayong hindi mabuti sa nakaraang taon, pwede rin ma-harvest natin yan. Pero by the grace of God, by virtue of God's love, pwede na ito ng undangon na. Mananom tagtama, aron mo harvest tag nindot daghan kayong tama. Hallelujah. You can't do much to change the harvest that you're reaping today. Wala na po tayong magagawa sa even sa natural natong pangunahuna. Even if you pray about or if you ask for forgiveness. Yes, God can forgive us as soon as we come to Him. But those old seeds seem so persistent. Bisag mga ipagkapasayla, for example, ano ba? Example nakabuhat ka dili maayo. Okay. Masinupakon kay ka, ninabuntis ka. Sample nabuntis ka. Di mo pwede pasabot nga nagsorry na ka, niya mawa na yung gibuntis, naragya po na. Example, masinupakon kayo ka. Gainom ka, kumbaga gabisyo ka. Okay, gabisyo na ka. Grabe yun. Grabe ka bisyoso nimo. Na-convert ka, nahimo kang born again. Wala na ka mag-inom. Pero don't tell me nga walang nangyari sa lungs mo at sa kaatay mo. Okay, daghay mga tao, nagapangutana sila, Pastor, nga naman to, Pastor, namatay man siya, Pastor. Yung tanangalagad naman siya. Giayo naman to sa Ginoo ganin siya, pinamatay man, Pastor, yung sakit atay. Dapat giayo na to sa Ginoo, kinangalaga naman to. Walay problema siyang kalag, igsuon. Giayo na, pero ang iyang unod, yang atay, na damage man to. What if God will do miracle? Praise God. Hindi po natin limitahan ang Diyos. Pero may mga nangyayari talaga dahil sa ating kapabayaan. Mo nga ni dili gyud nato mousab na. Ha? Mo nga bahala nagmamatay gud, basta importante malangit. Ana na lang gud ang atong storya. Pero never nimo na mausab ang result sa imong physical. But kaya pa nimong utruhon ang sunod tuig, ang umaabot nga mga katuigan. Pinagi sa imong pagbuhat sa tama karon. God won't always eliminate the tough harvest you're living through immediately. But He can change your life by empowering you to sow seeds of the Spirit in your life today. Ginadasig kita, mananumtag tama sa Espiritu. Mananumtag tama diya sa buluhaton sa Ginoo.
Human na tong nagkalabay na itong magipanghimo nga naani na to ron. Let's stop it. Kaya kung dili na to undangon ton, continue yun, tuloy-tuloy yun. The financial difficulties you're experiencing now, brothers and sisters, the materialism of your kids, kanang grabe muhila pag dili tagaan, tungod man na kay nakagitanom, may aging tuig sa ilaha. Nga kada hatag, hatag kada pangayo hatag largo. Kanang dili matagbaw nga makasing-kasing. Siguro tungod ni usab, tungod kay dili pug ka kabalo muhatag panahon or mutabang sa buluhaton sa Ginoo. May kanunay ko magsige pa hinumdom, labi na sa amos simbahan din Kini mga ginikanan nga namin mga bata, ipakita sa ilang naong sa mga taong gibag-o sa Ginoo. Kamo ang nagtanong sa ilaha karon nindot nga mga butang. Kana kanunay gingon ako, don't tell them to read the Bible but show them how to read the Bible. Parents must know that. Principle po yan. Don't tell them to give. Don't tell them to help the ministry. Show them how to help, how to give their sa ministry. Parents po, mga kapatid. Don't tell them to attend Sunday Cell celebration early. Show them nga ikaw ang pinakasayo. Kaya kung karon makita nila nga ikaw ang pinakaulahi, gipakita nila sila nga naon diya pagsimba. Gapananom ta karon makaigsunan sa atong mga kabataan. Tanaw mo sample ang amahan. Pag ang amahan may na kayo mo hikap-hikap sa gining ugis, pula, violet, bulit nga manok. Kanang imong anak mo hikap po nagmanok. Nakita man nila, nintano man ka sila ha. Sa mga mamang grabe ka chismosa, mga marites kayo. Gipakita ni imong anak nga babae, even laki ni mong anak. Nakita ay mama nga na niya. So mahimo po na sila nga na. Kaya nananom lagi ta. Kung manggihatagon ka sa imong mga silingan, sa imong ginikanan, grabe ka matinabangon. So, I tell you, gipakita nimo sa ilaha ang nindot ng mga butang. Then, one day, ilang buhaton usab na. Nakita man na nila. Kanabitang batasan sa akong papa nga, grabe ka. Actually, akong papa, proud kay ko, grabe ka manggihatagon. Pinasobrahan po. Akong papa, natawag ko, akong papa ba? Siguro mga after ko graduate Bible School, mga 20 akong edad ato, nagpuyo mi sa Barangay Babag. Ang Barangay Babag usan ni siya ka barangay di sa Mongkayo sa mga tagalayang lugar. Na diya sila nag-ministry kanang ilang simbahan ako'y nagsugod na ako'y pioneering pastor. So usay maglalis na silang mamang papa ba. Kay si mama practical siya. Si papa nasobrahan pod no, pero wag ko magbahay ana. Nalipay ko nga mo ni kinaya sa kong papa. Okay. Naining labay ba nga nagtrabaho sa gingan, plantation man na, kabuntagon, mga 4:30 to 5 ng labay, kay doon man ang balay sa daplin kalsada. Ng labay, siguro mga 5 to napulo ka mga tao. Ngayon trabaho sa plantation. Si Papa naman nas kabuntagon na nasagdanan, lingkod-lingkod na, magprero siya. Grabe man na siya ka hinagdanon akong Papa. Paglabay sa mga nagbisiklita, gisingita na, Brad! Naka na mga tawhana kasi Papa man ang tigwali niya ng plantation. Every Monday dito na si Papa nang wali dia sa mga kagikuha siya sa Dison Farm nga siya sa spiritual no sa MRP. Si tigwali diha. No? So nailhan siya, singgita man niya. Brad, mga pisa, mga pe. Ning hunong man na. Ning hunong ba? Ning tuyok. Ning ato kang Papa kay mga pe kay singgita man niya mga pe. Yang gingnas mamalago nga. Ding. Pag init kay nay mga pe, ang akong mamalago nga, hey, watay kape. Yung Papa di mangutang tas tindahan. Sa'yo kayo nangutang akong mama, yung akong mamalago nga, hey, kapaulino ka. Usap, kinaiya man niya. Abi niya makaigsuunan, usa na kabutang nga ganahan kayo sa akong Papa, sayang kinaiya. Pero sa'yo makana ko sobra po kayo. Kami nakaharvest na karon. Ang blessing nga wala niya siguro makuha tungkol sa pagiging generous. Kami nakaharvest. Oh, muna tinuod. Ginadaog-daog ra baya po na siya sa mga igsuon kaniadto. Gapaubuson na siya. Isog akong Papa pero in terms sa kanabang di na hingaway. Oh, di na hingaway siya. Sobra po na siya kay kumbaga maamong tupa. Mano ta kung mabangis na leon di ipon magis nga leon.
Kato na yung gipanghimo niya. Akto papa nako 75 years old, tigulang na gipon. Bugay gipaundang na undang sa wali pa pastor pa, kanang relax na ka. Ako na bahala. Tanan nga yung gipang tanom sa tanang aspito kami ning harvest. Na may tinanom sa akong papa. Mga tama ning gingon na to si kalima. Wala ka na mahimo sa nakalabay nimong ani. Apan pwede pa nimong usbon ang sunod nimong anihon. Karon nag-ani ka. Kay mo man nimong gihimo last year. For example ba, para mas practical, masabtan ninyo makaigsunan. Kung nagtanom ka karog 16 sacks of rice sa imong rice fields, ang naani nimo ana 100 kay wala nimo tarunga, 100 sacks lang wala nimo tarunga, supposedly dili nga na wala mo tarunga, wala man nimo timana, so nag-ani ka gamay lang kayo, medyo alkansi gyud kung nagpasuhol ka pa parmol sa mga tao, tanom grabe dako ka gasto. Expected nga mo ani ka mga 300 sacks to 400 sacks apan wala ka makahimo na, so alkansi di na nimo mausab na. Ang tawag na failure. Pero ang sunod nimong tanom, ug sunod nimong harvest, kaya pa nimo truho na. So may buhaton nimo, i-check nimo unsa to yung mga mali nimo. Di ba? Okay, tanom na po kag 16 sacks. Karon tuiga na kay para next year, panalitan na example ba? Okay, tanom ka 16 sacks. Unsay kulang nimo tumiagi? Ay kulang ka. Una way fertilizer, wala nimo check ang imuhang basakan, ang imong patubig, ang dagay mga kulang ba. Mo nang imong buhaton karon para next nimong harvest dili na nga ng 100 sacks. Meaning mas dako na. Kaya nga naman nana may kigihimo. Ang tawag ka na makaigsuunan, checking sa mga butang atong gipahimo. Pag example natin gihimo nga tulog-tulog lang ka, mo nang wala gi ka harvest, wala kay gihimo. Kung mao gyapon ang imong himuon karon tuiga, sigurado na next year the same. Kung sa imong harvest karon mo ra gyapon na next year. Hallelujah. So we can't do anything about this year's harvest. But we can change next year. Bato pa okay, mo hunong ko nining usa ka karaan kaing panultihon. Karaang panultihon ba? Nya, pwede niyo i-take note ninyo kani siya. Okay. Ang tama daw nga tuig sa pagtanom og kahoy dapat nagsugod ka 20 years ago. Kaya at least kung 20 years ago na nagikay na tanong nga kahoy. Okay, apan koy wala magkakatanong og tama nga kahoy so pag-abot 20 years wagi kay kahoy. But adunay second best time. Okay. Adunay second best time, meaning another chance. Ang imong another chance dili next year, today. Karon. Matubad, the second best time is today. It's time to start sowing different seeds so you can reap different harvest. What do you want to reap next year? It is also possible if you start sowing for it today. Ayaw na ugma karon. Pastor, ugma na ko tanom karon. Pwede pastor next week karon. Hallelujah. Start now. Kanong wala ka ka-harvest ug tama karon ka wa kay gihimo sa nakalabay nga mga tuig. Mga kung nakasabot ka karon buntaga, ay na pa ugma ay na pa si manahi. Start now. Meron kang gagawin ngayon, hindi bukas. Ngayon na. Start now. Daghan tag failures. Actually, kisunan, samtang gatanaw ko nini nga mensahe, kana ko tama gyud kayo. Nabiktima ta sa usahay nga, kanang usahay, magadamgo ako. Kanang usahay ba? Usahay, mabiktima ta sa tawag na to ba nga, bukas na lang kita mamahalin. Bukas na lang kita mamahalin. Hindi bukas, ngayon na. Magsimula ka ngayon. Kaya wala kang nagagawa ngayon kasi wala kang ginawa kahapon. Sa bukas, wala pa rin mangyayari kung wala kang gagawin ngayon. Mga wala ka na mahimo sa nakalabay nimong ani. Tapos na yon. Apan pwede pa nimong usbon ang sunod tuig nimong anihon. Karon na igsuon.
Meaning sa imong pagpangalagad, ang epekto kay wa kay gihimo sa nakalabay katuigan. Mugay pag mga lagad, seryoso nga mga lagad, magbinuutan ba ng mga lagad sa Ginoo? Kay usahay baya, labi na kitang ginikanan, madamay ba nato itong mga bata sa atong pagpangalagad nga dili gyud tinarong binutsukoy mo na tayo bahala mo diya maningkamot mo ginyo tinurod man na pero abi ninyo makagsunan dako kay kumbaga tulubagon labi nagwa tay gihimo nga tama ang atong mga bata magantos mo gani ang imong binhi karon dakong ani pohon kung ang imong binhi dili maayo dako gaganihon nga dili maayo. Apan check your seed. Manatili po tayong checking po. Tanawa lang. Mga sa pamilya, magtinamnanay tag maayong butang sa mga mag-asawa. Ayan na mo anang away-away. Tamni ang imong asawag nindot kayong butang. Ngayon na lang puhon pagkuhaon kas Ginoo ang imong asawa in town sige hilak na sa daplin. Mana, dong, mahal ta ka dong. Ano ba? At least gihilakan kasi mong asawa. Huwag na magminyo. Di ka sa magminyo. Kaya nga naman, ikaw lang ang lalaki sa iyong kinabuhi. Kaya grabe ang maghihimo. Mayong, kuba, grabe yun. Pinayuban, sa kasimana pa lang, nagminyo na. Kaya naghilag na eskalipay. Kaya na kayo gitanong kanili mayo. Ha? Again ha, dili gyud padaghanon ang wala nimo gitanom. That's why kung mananom kag nindot, mo ani kag daghan kaayo. Madto pa sa akong tatay no, Pastor Fernando Tan, seryosoha ang Dios. Seryosohon po ka sa Dios. Tinuod na. Tinarong ko ta. Tinarong yun. Mga sa mga pastor karon nga nagtanaw, pareho ra ta makigsunan. Pareho ta, walay dato. Pareho ta. Apan ang atong buhaton, focus sa pagtanong. Seryoso ha, sama sa sa akong tatay no, Pastor Fernando Tan. Seryoso ha ang Diyos. Kay seryosohon po ka sa Diyos. Muna tinuod. Prinsipyo man na. Kanagaling magiging faithful ka sa ministry. Oh, maging faithful ka sa ministry. Huwag po kayong matakot na mangaral. Ayaw mo kahadlok sa mga gipang bash diha. Na may taong tigbas bisan sa atong programa sa PSK kagapang gibirahan gani ko. Pero no, dili mo makapaundang nako. Dili man ang mga tao dinhi sa sumungkayo. Ako maning labi na sa church no, ako maning kumbaga ako'y manubag ani sa ilaha kung dili nako maplastar pagay ilang life by the grace of God. Ang akong gigunitan nga bersikulo sa Ezekiel chapter 33. Watchman man ko, pastor, shepherd. Sila karniro sa Ginoo nga butang sa akong puter. Kung dili ni sila i-bless ni Lord kay ngano man, wala man ko mutudlo sa ila. But if I teach them well, kung ay ko'y dapat badlungon ginakuna kay ngano mo ni akong gigunitan kakatungdanan sa ila. Wa ko'y labot sa ubang simbahan. Ang ako mutabang lang ko. But if kung dili sila mo connect, dili sila mamati, ilan na ang problema? Mo kung nakay madunggan nga gibas ka, nagtudlo ka about giving, nagtudlo ka about generosity, biblical man na. Kung nagbas sila, bahala ila man po na. Kaya gitudlo man ilang simbahan. Pagdalo mo, ila man po na. Kita, gusto man na to nga makasabot sila. According sa Word of God. Hindi po tayo nagturo nito kasi gusto nating kunin yung pera ng mga tao. Mali po yun. Nagturo tayo nito kasi yun talaga ang kalooban ng Diyos na kanyang pagpapalain ang kanyang mga minahal na mga anak. Abi niyo bisag si Jesus pa magwalis diri sa pamukos kamuntawng ibas gyapon na siya. Kaya ka na mga taon tigbas dili man ayas Ginoo. Oh, iyaman na siya wa. Kaya kanunay na sila baliktad. Musupak unsay kabubutos Ginoo. Mga pag magbas ay consider na gina mga na wow. Nakasulod na gyud ang yawa. Ana ba, nakasamok na. Oh. Pero don't be intimidated by this kind of people. We stand sa truth. Hallelujah. Kaya po ngayong umaga,
sa lahat mong nakikinig, sa lahat mong nag-receive ng message ng Panginoon na ating napakinggan. Balik ko na to ang Galatians chapter 6 verse 7. Yung sabi, absolute principle po yan. Mismo si Pablo nagsabi. Absolute principle. For whatever a person sows, he will also reap. Don't be misled. You cannot mock the justice of God. You will always harvest what you plant. Hallelujah. Huwag ka nang imong gitanong baya, managhan baya na. Kung nagtanong kag nindot, muani kag daghang nindot. Magtanong kag dinautan, daghang dautan ng imuhang maani. Diyos, pili ang tama. Mato pa sa akong mentor tinuda, no? Mato pa dili ganahan pero maningkamot nga makadungog sa PSK. Bito naman na sila good, no? Hindi sila ganahan, magabas nila pero mo take note gihapon sila. Mo take note. Pagkaluoy na lang. No? Okay. Actually, God bless. God bless pa rin sa ating lahat. Amen. Hallelujah. 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 Dalago siya. Once again, hallelujah. 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 Dalago siya. Hallelujah. 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 Dalago siya. Dalago siya. Dalago siya. Dalago